Sa pag-uumpisa ng Chapter 57, napunta ang panel sa bahay nila Jinwoo kung saan naghahanda na ito para sa kanyang pag-alis. Sinabi ng kanyang kapatid na si Gina na hindi naman daw lumalabas ng bahay ang kanyang kuya nitong mga nakaraang araw at bakit parang bigla na nga lang daw itong aalis. Sumagot naman si Jinwoo na malayo nga daw ang kanyang pupuntahan kaya naman mga isang linggo siyang mawawala. Tinanong naman ni Gina kung sino nga ba ang kasama ng kanyang kuya. Hindi ba daw ba mayroon na itong special someone o hindi naman kaya ay jowa? Pero nagsinungaling si Jinwoo at sinabing kaibigan niya nga lang daw ang kanyang kasama. Pagdating ni Jinwoo sa isang building, biglang nagbukas ang apoy na portal nito. Kaya agad siyang pumasok sa loob. Sinabi niya sa kanyang sarili na noong tinalo niya ang Kerberos, mas mataas ng 20 levels ito kaysa sa kanya. Pero mas malakas na siya ngayon ng 3 beses kumpara noon. Kaya naman sa tingin niya, hindi na siya mahihirapan tulad ng dati. Nang makarating na siya sa malaking pintuan, nilabas na ni Jinwoo ang castle door key. Tinanong ng system kung gusto na ba niyang gamitin ang susi at pinili ni Jinwoo ang yes, tanda ng paggamit na niya nito. Mula rito, nagbukas ang napakalaking pintuan. Nagtanong si Jinwoo kung ano ang ibig sabihin nito dahil wala siyang nararamdamang mga halimaw at puro hallway lang ang kanyang nakikita. Nakita rin niya na may pintuan sa kabilang ibayo at nagtanong siya kung iyon ba ang labasan. Bigla namang nag-message ang system na quest arrived. Di sinasabing may normal quest si Jinwoo. Kolektahin ang mga kaluluwa ng mga demonyo. Dagdag pa rito, sinabi ng system na ang kastilyo ay puno ng mga demonyo at kailangan ni Jinwoo patayin ang mga ito at kolektahin ang kanilang mga kaluluwa. Kailangan niyang makakolekta ng 10,000 na kaluluwa ng demonyo at kapag nakumpleto niya ito, makakatanggap siya ng 3 rewards. Una, maaari siyang mamili ng item. Pangalawa, magkakaroon siya ng +20 bonus stats. At panghuli, mayroong hidden reward. Sinabi na lamang ni Jinwoo na matagal na siyang hindi nakatanggap ng quest mula sa system. At bukod pa rito, napakaganda ng mga rewards. Maaari siyang makatanggap ng bonus stats at makakapili ng kahit anong item sa store, kabilang ang mga napakamahal na items na umaabot sa bilyong gold. At ang kagandahan nito ay maaari niyang makuha ang mga iyon kapag natapos niya ang quest. Ngunit sinabi rin niya na kapag maganda ang mga rewards, mahirap din ang mga quests o pagsubok. Kaya inaasahan niyang magiging high difficulty ang quest na ito. Nang buksan ni Jinwoo ang isa pang pintuan, sinabi niya na wala nga daw siyang mahanap na mga halimaw. Pero bigla na lang siyang nagulat dahil isang field type dungeon pala iyon. Dagdag pa niya, paano kung ginaya nga daw ng dungeon ang buong syudad ng Seoul? Mula diyan ay naglabasan na ang mga demonyo sa dungeon. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang sarili na 10,000 souls nga daw ang kailangan niyang kolektahin. Ibig sabihin nito ay mayroong 10,000 demonyo sa dungeon. Pero nag-message naman ang system na makakakuha siya ng isang kaluluwa bawat demonyo, ngunit mayroon daw isang demonyo na maraming kaluluwa sa mas mataas na floors. Sinabi ni Jinwoo na nagpalusot pa siya sa kanyang kapatid na mawawala siya dahil sa bakasyon, pero sa tingin niya ay sapat na ang isang linggo para dito. Mula diyan, mabilis na sumugod si Jinwoo para patayin ang mga demonyo. Pinakita na walang kahirap-hirap niyang pinagpapatay ang mga ito. Nag-message ang system na kailangan na lang ni Jinwoo ng 59,700 experience points para sa susunod na level up. Sabi ni Jinwoo, pinapadali na nga daw nito ang kanyang buhay dahil nakikita na niya ang kanyang experience indicator. Kaya naman ang magiging problema na lang daw niya ay ang oras. Nalipat naman ang panel sa isang matandang lalaki na may kausap. Nagsalita ito at tinanong ang kausap, so gusto mo i-manage ang Eugene Guild? Sumagot naman ang kanyang kausap, oh, tama ka papa. Pinakita diyan na ang kausap niya ay walang iba kundi si Jinho, ang kaibigan ni Jinwoo. Ang kausap pala ni Jinho ay ang kanyang tatay, isang businessman at may-ari ng Architecture Guild. Walang iba kundi si Yoo Myung-han. Tinitingnan ni Myung-han ang master license ni Jinho pati na ang raid track record nito. Napaisip si Jinho habang hinihintay ang magiging desisyon ng kanyang tatay. Sinabi nito na parang nahihirapan nga daw magdesisyon ng kanyang tatay kung sino ang papipiliin nito para mag-manage ng Eugene Guild. Siya ba o ang kanyang kuya? Kaya nagsalita si Jinho para kunin ang simpatiya ng kanyang tatay. Sinabi niya, alam ko po na malaki ang risk na mag-invite ako ng tagalabas para gawing guildmaster. Pero bago pa siya matapos sa kanyang pagsasalita, pinahinto siya ng kanyang tatay. Nagsalita si Myung-han at sinabing kailangan daw ay may makita si Jinho. Dito ipinakilala ni Myung-han si Go Myung-hwan na hello naman. Sinabi ng tatay niya na si Myung-hwan ay isa sa mga nakaligtas sa naganap na insidente sa White Tiger Guild, ang Red Gate.
Mula diyan, pinaupo naman ni Myung-han si Myung-hwan. Kung mapapansin nyo guys, magkatunog ang mga pangalan nila pero magkaiba ang spelling. Si Myung-han ay ang tatay ni Jinho at si Myung-hwan naman ay ang survivor sa Red Gate. Anyway, ipagpatuloy na natin. Sinabi ni Jinho sa kanyang isipan, bakit nga daw sa kanilang lugar nagtatago ang survivor ng Red Gate para makaiwas sa media. Mula diyan, sinabi ng tatay niya kay Myung-hwan na sabihin nito sa anak niya ang nasaksihan sa Red Gate. Mula doon, nagsimulang magsalita si Myung-hwan. Sinabi niya na mayroong high school na babaeng hunter at kasama nito si Jinwoo. Dito ay nagulat si Jinho kaya tinanong niya kung ano ang pangalan ng babaeng hunter na tinutukoy nito. Sumagot naman si Myung-hwan na Han Sung-yi nga daw ang pangalan ng babaeng hunter na kasama ni Jinwoo. Mula diyan, nilahad na niya ang mga nangyari noong nasa Red Gate sila. Pagkatapos niyang magkwento, sinabi niya na nagpasalamat daw sila kay Jinwoo dahil nagawa nilang makaligtas sa Red Gate at nakauwi ng buhay. Napangiting aso na lang diyan si Jinho at sinabi niya na nagme-make sense na nga daw sa kanya kung bakit naging close sina Jinwoo at Han Sung-yi. Sabay tanong kung ano nga ba ang sadya ni Jinwoo at kung bakit siya sumali sa raid ng White Tiger Guild. Sinabi pa ni Myung-hwan na una, nalilito sila kung bakit may dalawang E-rank hunters na kailangang sumali sa kanilang raid para lang magmasid. Dito ay napaisip si Jinho base sa sinasabi ng hunter na nasa harap niya. Siya pa rin daw ang tao na mas nakakaintindi sa kapangyarihan o abilidad ni Jinwoo. Siya nga lang din daw ang nag-iisang nakakaalam ng sekreto ng kanyang kuya na si Jinwoo at kailangan niya nga daw makipag-negotiate sa kanyang tatay sa madaling panahon. Dito ay nagsalita naman si Myung-hwan. Sinabihan daw sila ng kanilang guild na huwag sabihin na kasali si Jinwoo sa raid ng Red Gate. Kaya naman hindi niya daw naiintindihan ang White Tiger Guild sa mga inuutos sa kanila. Nakatanggap din daw siya ng tawag mula kay chairman. Pero bago pa man siya matapos sa kanyang pagsasalita, pinatigil na siya ng tatay ni Jinho. Kinausap ng tatay ni Jinho si Jinho. Sinabi niya na dapat daw alam ni Jinho na naghahanap siya ng mga qualified hunters. At noong iniimbestigahan niya daw ang insidente sa Red Gate, nalaman niya na mayroong tagalabas at hindi kasali sa White Tiger Guild. Nakakagulat daw dahil ang mga tagalabas na iyon ay hindi niya inakala na kasali o miyembro pala ni Jinho at walang iba kundi sina Jinwoo at Han Sung-yi. Kaya naman malas daw ni Jinho na makipagnegosasyon sa kanya dahil wrong timing nga daw ito. Dahil alam na niya daw na kaya nakuha ni Jinho ang guild license nito ay dahil sa tulong ni Jinwoo. Kaya tinanong niya ito kung totoo ba daw ang lahat. Sumagot naman si Jinho na oo, totoo nga daw ang lahat at tinatanggap niya ito. Kaya napaisip na lang diyan si Jinho na wala nga daw siyang pinagkaiba sa kanyang kuya dahil parehas lang daw silang humingi ng tulong sa ibang tao para makuha ang kanilang guild hunters. Kaya naman wala daw gana ang kanyang tatay na piliin pa siya para mag-manage ng guild. Mula diyan, tinanong siya ng kanyang tatay kung mayroon pa ba daw siyang sasabihin. Dito naglakas loob si Jinho na hayaan siyang mag-manage ng Eugene Guild. Mula diyan, mabilis naman sumang-ayon ang kanyang tatay. Dahil dito, labis na nagulat si Jinho sa kanyang narinig. Sinabi pa ng kanyang tatay na iiwan na nga daw niya ang Eugene Guild kay Jinho. Sumagot naman si Jinho. Pero bakit? Sumagot naman ang kanyang tatay na tulad nga daw ng sinabi niya, hindi niya pwedeng ipagkatiwala ang Eugene Guild sa tagalabas. Kaya naman, bakit pa daw siya susugal sa iba kung andito lang naman daw ang kanyang anak na si Jinho. Sinabi naman ni Jinho na sinubukan niya nga daw lukuhin ang kanyang tatay. Sumagot naman ang kanyang tatay na bobo nga daw si Jinho dahil kapag nasa oras ka ng negosasyon, hindi dapat nagpapakita ng kahinaan o mga negatibong bagay sa kausap nito. Kaya nagsalita siya at tinanong kung kaya nga ba daw dalhin ni Jinho sa Eugene Guild si Jinwoo. Napaisip naman si Jinho, hindi niya daw alam kung bakit pumunta ng White Tiger Guild si Jinwoo pero hindi siya dapat sumuko kay Jinwoo at hindi niya dapat maliitin ang White Tiger Guild. Kaya naman sinabi niya sa kanyang tatay na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sumagot naman ang kanyang tatay na naiintindihan niya daw ito pero nasa isip niya na may dalawang S-rank hunter siya gustong i-recruit para sa Eugene Guild. Atos way lang ba kundi si Chai Hai-in ng The Hunter Guild at si Byung-gu na nagretiro na bilang isang hunter. Si Chai Hai-in nga daw ay Vice Guild Master ng Hunters Guild sa pamumuno ni Jong-in na kilala bilang isang ultimate weapon. Pero kung ikukumpara nga daw sa Eugene Guild, mas malaki daw ang budget nila. Kaya naman ito daw ang gagamitin niyang kondisyon kay Chai Hai-in. Samantalang si Byung-gu naman ay may malusog pang pangangatawan, kaya pwede pa daw itong maging active na hunter. Pero pinili nga daw nitong magretiro dahil sa nangyaring raid sa Jeju Island, kung saan 3 beses silang nabigo. Ngunit may natagpuan daw bangkay ng malaking langgam sa Japan, kaya kapag nangyari ang ika-4 na raid sa Jeju Island, kailangan daw niya itong ma-recruit. Kaya sinabi niya
na kung sino ang una daw bang manalo sa pag-recruit, si Chai Hai-in at Byung-gu o ang anak niyang si Jin-ho sa pag-recruit kay Jin-woo. Ano man daw ang maging resulta, masaya pa rin siya. Mula diyan, lumipat ang panel kay Jin-woo na kung saan sinabi niya na malayo pa nga daw siya sa kanyang goal. Dito ipinakita na marami-rami na siyang mga demonyo na napabagsak. Sinabi naman ng system na natalo na nga daw ni Jin-woo ang mga mababang uri ng demonyo. Idinagdag din ng system na nagawa na ni Jin-woo na makolekta ang 309 na kaluluwa ng mga demonyo. At dito na nga nagtatapos ang Chapter 57